Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells Chapter 5 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Isang elf girl ang nagtatangkang tumakas mula sa isang grupo ng mga mababagsik na tagapaghabol. Napagtanto niyang tinutukso lamang siya ng mga ito, ipinapakita ang kanilang nakahihigit na kakayahan. Natukoy niya sila bilang ang Divine White Savages Walker, isang kilalang grupo na binubuo ng 4 na alamat: Zalash Finebird, The Fang, Asura, The Demonic Heavenly Body, Joban Jengay, The Overwhelming Force, at Magats Bradinus, The Sword God. Ang mga ito ay ang mga apo ng mga bayani na tinawag sa mundong ito noong unang panahon, taglay ang pambihirang lakas at kapangyarihang mahika. Naiintindihan ng elf girl na halos imposible ang makatakas mula sa kanila dahil sa kanilang walang humpay na paghabol at natatanging kakayahan. Napagtanto niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang labanan sila. Tinawag niya ang mga espiritu upang humingi ng tulong, inuutos sa regalia ng mga espiritu na ariin ang kanyang katawan at ipahiram sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Alam niyang nais ng kanyang mga tagapaghabol na mahuli siya ng buhay dahil iniiwasan nilang magbigay ng nakamamatay na mga atake at sa halip ay nagpapakalat ng kanyang lakas. Sa kaalamang ito, umaasa siyang magagamit niya ang kanilang estratehiya laban sa kanila at mabilis na makatakas bago maubos ng tuluyan ang kanyang lakas. Samantala, sa labas ng labyrinth, kumakain si Memory ng mansanas at nagmumuni-muni tungkol sa nilalaman ng isang aklat na iniwan ni Anglin, ang dakilang pantas at madilim na bayani. Ang aklat, isang ensiklopedya ng mga ipinagbabawal na sining, ay nagbubunyag ng mahahalagang impormasyon. Natuklasan ni Memory na ang Diyosa ay may pasibong kakayahan na tinatawag na The Goddess Disenchantment na lumilikha ng isang hadlang na nagtataboy ng lahat ng status ailments. Ang pagtuklas na ito ay nakapagpapagalit kay Memory, ngunit hindi siya nagulat dahil ang Diyosa nga naman. Nalaman din niya na ang tagumpay ng mga kasanayan sa status ailments sa mundong ito ay napakababa, na nagpapaliwanag kung bakit itinapon siya ng Diyosa. Nagtataka si Memory kung bakit laging nagtatagumpay ang kanyang mga kasanayan at isinasaalang-alang na ang kanyang ranggo, ay maaaring nangangahulugang extra na nagpapahiwatig ng isang bagay na lampas sa normal. Natuklasan niya ang isang scroll na pinamagatang Spellbook of Incantations sa ensiklopedya, natatakpan ng mga karakter na hindi niya mabasa, na nagpapahiwatig na naglalaman ito ng kaalaman na lampas pa sa nauunawaan ng Diyosa. Habang nagmumuni-muni si Memory sa mga revelasyong ito, napansin niyang ang mga slime ay nag-aaway sa isa't isa. Sinuri niya ang kanyang mga na-update na kasanayan matapos talunin ang Soul Eater at natuklasan ang mga bagong opsyon, partial release para sa paralyze at isang non-lethal na opsyon para sa poison. Ginamit niya ang mga kasanayang ito sa mga slime na nagkakaisang umaatake sa isa sa kanilang mga kasama. Pagkatapos, kinaibigan niya ang nag-iisang slime at pinangalanan itong Pigimaru. Iniisip ni Memory kung paano ang mga halimaw, katulad ng mga tao, ay maaaring mag-away sa isa't isa. Bigla, inatake si Memory ng isang lumilipad na daga, ngunit iniligtas siya ni Pigimaru sa pamamagitan ng pagbibigay babala. Napagtanto ni Memory na hinahanap ng mga umaatake ang ibang tao. Isa sa mga umaatake ay inisip na si Memory ay kasabwat ng kanilang target at iniutos sa kanyang mga kasama na patayin siya, na nag-udyok kay Memory na maghanda para sa isang potensyal na labanan. At dyan nagtatapos ang Chapter 5 ng Failure Frame. At muli, kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Ang video na tinalakay natin nga pala ay requested by Charles Taganas ng TikTok. Maraming salamat sa suporta.